Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Ang bihira, kampi-kampi naman to. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Di ba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila ay naabuso. Nagpalabas kami sa YouTube, hindi namin, magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Sir, ano specifically po yung naging tulong ni Pastor sa paglaban sa komunista? Maliban dun sa pag-e-ere sa nung memoir? Marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. So parang binigyan niya kayo ng platform? Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabing, kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya.
na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung contempt niya was, sir, was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako naniniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganun. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain.